there to help us. It's there to make our lives easier. Pero kung magdadepende na tayo sa AI na ang gumagawa mismo ng ating mga gawain, it's, you know, it's not ano lang. Yeah. Actually, madaming tulong, madaming maganda talaga yung sinabi Opo. mo. Madaming magandang dulot ang AI. Madami. But we also need to grow, 'di ba? We need to Opo. develop ourselves, our skills, our talents, our social skills, 'di ba? And also developing relationship with others. Totoo. 'Di ba? Hindi, wag tayong umasa. Opo. Nandiyan ang AI to help, but wag aasahin ang sarili, ang buhay, 'di ba? So kaya may apot kita, Ate Angela. Ano po yun? Ayan ba, nakakatulong ba talaga ang AI sa pag-aaral? O baka nakakasira ito ng critical thinking skills ng mga estudyante? What are your thoughts? Definitely, nakakatulong ang AI sa pag-aaral. Kasi napapadali niya ang lahat ng bagay, 'di ba, kuya? Yes. Napapadali niya ang pag-search, paghanap, or, lahat. Matutulungan ka niya. But, pag nasasobrahan na, dito na yon nakakasira ng critical thinking skills. Kasi ayun nga, nagiging dependent na tayo sa AI. Nagiging, umaasa na tayo sa AI na hindi na tayo nag-iisip. Totoo. Di ba, kuya? Na lahat na lang ginagawa ng AI. What about us? Di ba, Totoo. kuya? Totoo. Sabi nga ni Catriona Gray, everything is good, but in moderation. Totoo. Diba? Yes, I agree with that. Madaming tulong ang AI sa buhay natin. Lalo na ngayon, lalo na kung you are living in the city, Opo. 'di ba? Madaming hassle, madaming ginagawa, madaming kailangang i-ano. And AI really helps you to make things easier. Mm-mm. Pero wag iasa lahat. Totoo. Yung mga ginagawa, 'di ba, nag-AI ng give me ganito ganyan, make a narrative chubanek ng report and everything. Tapos biglang copy paste and yun na. Ayun, 'Di ba? mali yun. Oo, mali Mali yun. yun. Hindi. Hindi naman kasi lahat ng sinasabi ng AI totoo. Totoo. 'Di ba? You still need to fact check kasi nagkakamali rin ng AI. Yan. Yun din, ano na siya, application na siya nung na-discuss natin kanina na you need to look for another sources. 'Di ba? Totoo. Oh. Hindi lang puro isang sources lang. Kasi ang mundo ay isang malaking kihapo. Charot. 'Di ba? Ang dami-daming kailangan mo pang malaman. Kaya don't depend too much on AI. Yes. Bilang ganon. Ayun. Kaya ayun. So, pero hindi naman po nililimit na magamit ng AI. Pwede naman, kaya nga meron tayong modernization, 'di ba? Yes. We are having advancement of technology. So, sayang naman kung hindi natin siya i-maximize, pero use it smartly. Smarty. Dapat alam lang natin kung hanggang saan lang si AI, hanggang saan lang tayo. Oo. Ay, may nag-share sa akin ng friend ko, sabi niya, huwag mong hayaan na gamitin ka ng AI. Oh, totoo 'yan. Do not Ikaw ang gumamit ng AI. Yes. Dapat, wag mong hayaan na i-consume ka. Do not let AI use you. Totoo. AI na ang nagko-control sa'yo. Do I not know. let AI do that. Yeah. But we really appreciate the advancement of technology and other Yes. systems. Kaya Of course. talagang malaking tulong. Malaki siyang tulong. Oo, But ayan. it still needs moderation. Totoo. Totoo. Ayan po. So, ngunya naman, out of all this context kang social media and technology, actually, dakula siyang epekto, diba, sa satuyang pagkatawo. Malaki, super laki. Katulad ng Nang? financial Hindi, joke lang. So malaki ang tulong and malaki din ang epekto. So, ini na po i-highlight na po digdi mga katiwala, mga kamusika, ang digital stress and mental health. Okay? So, digdi po, ano ba ang nagiging nangyayari? Ano ba ang
koneksyon kaining digital stress and mental health. Ayun, so ngunyan po may ipapailing po kaming video na sa mga kaibanan ni si Jessa para sa pag-discuss kaining digital stress and mental health. Saro pa sa pag-uurunan ka mga katiwala ang about digital stress and mental health. So ayon nga sa isang pag-aaral, ang sobrang social media exposure ay nakakadagdag ng stress, anxiety at depression lalo na sa kabataan. Sa sobrang dami ng nakikita natin online, perfect selfies, travel goals, lifestyle posts, minsan napapaisip tayo. Bakit siya ang ganda ng life, tapos ako ganito lang? Nararanasan niyo rin ba ang pressure ng perfect life posts online? Paano ito nakakaapekto sa self-esteem at mental health ninyo? Sa totoo lang, kahit ako minsan napifeel ko rin yan. Kasi online parang lahat curated, lahat filtered. Pero sa realidad, iba talaga. In Bicol may kasabihan, anmaray na buhay bako perming nakikita sa Facebook. Ibig sabihin, hindi basehan ang social media sa tunay na halaga o saya sa buhay. So how do I protect our mental health in the digital age? Maybe by limiting screen time, choosing who we follow, or reminding ourselves na hindi kailangan perfect para maging worthy. Yan. Hindi kailangan maging perfect Para maging worth it. Ayan. Thank you, Ate Jessa, sa reminder na iyan. Magayunan ang shinare niya, di ba? Ang mga nagkapirang mga guides sa Tuya on how we can really maximize the social media and at the same time, we can take good care of our well-being. Ayan, di ba? Para Ayan. maiwasan ang digital stress. Opo. Ano nga yung sinabi niyo, Kuya? Digital stress. Digital stress. Yung masyadong curated ang mga nakapost. Totoo. Ayan. Masyado siyang, ayan, sa ating mga ordinaryong tao. Siyempre, maapektuhan tayo kung ang palagi nating nakikita, puro perfect, puro gaganda, Oo. puro travel, Trends. puro nasa ibang bansa siya, nandito lang ako. Hindi natin maiiwasan na ikumpara ang sarili natin kung nasan sila, kung nasan tayo. Palaging may gap. Parang palaging may gap. Totoo. Pero kailangan nating ma-recognize na kung ano ang pinapakita nila ay hindi lang yun ang buhay nila. Kung ano ang nandyan, ibig sabihin, hindi yun ang kabuuan ng pagkatao nila. Wow! Ay! Ang ganda naman nun, Ma'am Angela. 'Di ba? Ayan. Ayun, so, ayun din po mga katiwala. So, hindi lahat ng mga nakikita natin online ay totoo. Opo. Kasi ang mga idols natin, naghihirap din yan sila. Hindi lang nila napapakita. Pero may struggles din silang pinagdadaanan. Kasi after all, tao pa rin naman sila. 'Di ba? Totoo. 'Di ba, Opo. Ate Grace, lalong-lalo na, this is very important topic dahil ngunyan nga we are raising awareness. Ngunyan na month ang suicide prevention awareness month. Kaya etong September po ang sinet ng National Alliance on Mental Illness or tig-recognize bilang Suicide Prevention Month and as a time to raise awareness, spread hope, and spark meaningful action around one of the most urgent mental health issues of our time. Yes. Yes. Kaya, iniman po, very important to talk about digital stress. 'Di ba? Totoo. Kaya atyan po mga katiwala, mga kamusika, pag-uurunan kaibanan ko si Angela and si Grace, ang mga ways on how we can prevent digital stress and how we can have healthy mental health or well-being. Ayan. Kaya mga katiwala, mga kamusika, tutok lang kita sa pagbabalikan sa tuyong programang Buhay Asin Musika. Musika.